gabi sa OFW Diary. Ngayong araw ng kagitingan, bibigyang pugay natin ang mga OFW dahil sa kabayanihang ginawa. At tututukan natin ang pagboto ng mga OFW mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagbibigay sa ating mga kababayan na yung pagkakataon na makaboto na sila ay wala dito sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries. Ginugunita tuwing araw ng kagitingan ang mga bayaning minsan nang ipinagtanggol ang Pilipinas. Pero bukod sa kanila, nararapat ding bigyang pugay sa araw na ito ang mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa dayuhang bansa para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Sila ang tinaguriang mga bagong bayani, ang mga kababayan nating OFW. Pero higit pa sa pinansyal na tulong na naibibigay ng ating mga bagong bayani sa bansa, nagsisilbi rin silang inspirasyon sa mga sakripisyong ginagawa nila para sa kapwa. Mula nang magsimula ang OFW Diaries noong isang taon, naging saksi na kami sa mga kwento ng kabayanihan ng ating mga kababayan sa abroad. Mula sa pagiging teacher dito sa Pilipinas, tumulak patungong Pakistan si Percy So, pero hindi siya ng ibang bansa para sa mas masaganang kita. Hindi ako nagulat na si Percy pinili niya magtrabaho sa isa sa pinakamahirap na bansa pagdating sa edukasyon, lalo ng edukasyon ng batang babae, ng mga babae. Kasi because of the social, cultural, and religious context of education in Pakistan. No? बाहर की तरफ बटन दबाएगा खुल सकता है. Maagad na tuldukan ang misyon ni Percy nang madamay siya sa isang pagsabog sa Pakistan noong isang taon. Pero sa maikling panahon niyang pagsiserbisyo, maraming kabataan ang nabigyan ng magandang edukasyon. At ngayon, ipinagpapatuloy ng mga dati niyang kasamahan ang kanyang sinimulan. Mga kapwa Pilipino naman ang pinagtuunan ng atensyon ni Fernando Canilaw sa loob ng mahigit 20 taon. Nanilbihan siya bilang Social Welfare Attaché ng Philippine Embassy sa Malaysia. Tumutulong si Finard sa mga kaso ng mga OFW sa Malaysia at isinusulong din niya roon ang anti-human trafficking campaign para mabawasan ang mga Pilipinong nabibiktima nito. Pero nung isang taon, natapos ang mahabang panahong pagsiservisyo ni Finard sa kanyang mga kababayan. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang apartment sa Kuala Lumpur, Malaysia. At hanggang ngayon, wala pang linaw ang kaso ng kanyang pagkamatay. Pero kahit wala na ngayon si Finard, ang dedikasyon niya sa serbisyo ay mabubuhay sa maraming Pilipino kanyang natulungan. Gusto naman niya yung ginagawa niya bilang doktor. Yun na talaga yung gusto niyang gawin, ang makatulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng serbisyo niya. Agosto noong isang taon nang tumulak patungong ibang bansa si Dr. J. Boot. Ang kanyang destinasyon, bansang Congo. Siyempre, inisip ko, ang layo nun. Magiging malungkot, diba? Siyempre, kontrata yun. Kumbaga, i-discuss na niya sa akin kung ano yung magiging senaryo ng pag-alis niya. Ikatlo sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo ang Democratic Republic of Congo. Pero ang pinakamalaking problema sa Congo ay ang pagpapanatili ng kapayapaan. Katunayan, noong April 4, sinalakay ng mga rebelde ang airport sa Mandaka, Congo. 7 ang naitanang nasawi at isa rito ay ang asawa ni Joyce na si Doc J. Hinatake raw ito sa puso sa gitna ng kaguluhan. Siyempre, that's the time na nag-breakdown na rin talaga ako. Kasi confirm na di ba? Talagang nakakagulat.
Miyembro si Doc J ng Pacific Architects and Engineers o PAE, isang contractor group na nakadestino sa airport ng Congo na tumutulong sa United Nations. May mga kinatawan kasi ang UN sa Congo na tumutugon sa kanilang mga suliranin. Isa siyang doctor doon, paramedic in particular. Tapos, the rest of the day, nag-i-educate siya ng mga locals tungkol sa mga sa health. Pero sa kabila ng mga ito, pinili pa rin ni Doc J na manatili sa Congo kung saan mas marami ang nangangailangan ng atensyong medikal. Sa kasalukuyan, isinasailalim pa sa autopsy ang katawan ni Doc J. Kaagad itong ibabiyahe pa uwi ng Pilipinas sa oras na matapos ang pagsusuri. Patunay si Doc J na hindi lang mas masaganang buhay ang habol ng mga Pilipinong nagpupunta sa abroad. Hindi lang kami nawalan ng kapatid. Nawalan kami ng sentro ng pamilya. Dahil siya yung laging nandyan. Kahit na-down ka, kahit na-down siya, kahit na-depress siya, patatawanin ka niya. Sa kagustuhang makapaglingkod, inalay ni na Percy, Doc J, at Finard ang kanilang mga buhay para sa kapakanan ng nakararami, kababayan man o ibang lahi. At ito ang tatak ng isang tunay na bayani. Ipinakita ni na Joy Rojas at Beth Shoho na ang pagiging bayani ay maaaring maipakita sa ibang paraan. Kapwa runners sina Joy at Beth at sa pamamagitan ng kanilang pagtakbo, malayo ang narating ng kanilang pagtulong. Ma-attract ka dun sa kanilang mga advocacy kasi parang hindi ka lang sumasali sa isang physical activity, tumutulong ka pang magbago or makapagpaunlad ng isang community. Minsan nang sinubok si Joy ng sakit na tuberculosis, pero isang grupo ang umalalay sa kanya para muli siyang makatayo sa kanyang mga paa. Kaya bilang pasasalamat sa grupong ito, sila ang ginawang beneficiary ni Joy sa kanyang pagtakbo ng halos 200 araw sa 16 na estado ng Amerika. I love to run, and for the longest time running has always been for my fulfillment and my happiness. But what if for a change naman I could run for somebody else, for other people. So it's a very good and satisfying feeling. Mahigit 100 kilometro naman ang tinakbo ni Beth sa isang fundraising event sa Hong Kong para makalikom ng pondo para sa mahihirap na bansa sa Africa at Asia. Iniisip na lang namin talaga na hindi para sa atin lang yung karerang ito. We are doing it for a lot of our friends, and we are doing it for a lot of people who can benefit from it. Pero hindi lang sa dami ng mga natulungan na susukat ang kabayanihan. Ito ang pinatunayan ni Mildred Perez, isang dating OFW sa Hong Kong. Kahit pamamasura lang ang trabaho niya doon, hindi sumagi sa kanyang isip na itago ang napulot na pera at checking nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. Ang inisip ko po is yung kapakanan ng nakahulog. Paano naman ang buhay niya kung mawalan siya ng trabaho? Dahil alam ko po kung gaano kahirap walang trabaho. Sa kasalukuyan, nakauwi na ng Pilipinas si Mildred. Sapat na pabuya na raw ito sa kabayanihang kanyang nagawa. Mula sa maliliit na bagay, gaya ng pagiging matapat, hanggang sa malalaking paraan ng pagtulong, gaya ng alay ng sariling buhay, patunay ito na karapat-dapat tawaging bagong bayani ang mga OFW. Ngayon, ang bayani na ay iba na ang konsepto.